Hello po, magandang hapon po. Nandito ako ngayon sa may, ayan. Hindi ko, akala ko wala nakapansin sa akin guys. Nandito ako nakaupo. Meron pala, doon pala yung pinsan ng asawa ko. Doon rin yung biyanan ko. Doon rin yung, basta nagtapok-tapok sila doon ba. Umiyak pa ako dito. Pumunta lang ako dito tapos umiyak ako ba. Kasi parang ang sarap lang sa pakiramdam na magtambay dito. Ayan. Ang tahimik. Tapos yung mga bata, nasa loob yung mga bata. Ang sarap lang, alam mo yung kahit umiiyak ka pero napupuno ka ng mga bulaklak na dilaw. And share ko lang sa inyo guys. Di ba kagabi nag-live ako na pinakita ko sa inyo yung bigay ng biyanan ko, na pinadala ng biyanan kong babae. Actually kahapon nang sunduin siya nung biyanan kong lalaki is ipapasama niya sana si Arin kahapon. Pero dati si Ayman yung pinasama, di ba? Pero ngayon is kahapon hindi ko pinasama. Hindi ko pinasama si Arin kasi syempre natakot na rin ako guys, no? Dahil dati si Ayman, parang nadala na ako dati ba, no? Yung kay Ayman na nung sinundo sila ni Ayman. So yun, nadala lang ako yung kay Ayman. Pinalitan ko yung stand ko, pinakuha ko kay Arin yung stand. Kanina ito yung ginamit ko, yung maliit. Parang tawag dito yung tawag dito yung dati ba, di ba na sinundo sila ni Ayman dati, nakailang ano din sa Ayman nun. Tapos yung asawa ko, kailang sundo rin. So, di ba nung ano yun na, ayaw pumasok ni Ayman sa school guys, dahil doon sa tawag dito, dahil daw sa may pinakain sila kay Ayman, na parang maging ano si Ayman ba, parang ayaw pumasok ng school. Kumbaga parang sirain yung buhay ng bata ba, yung ganun ba? Alam mo yung ganun? Hindi ko alam, basta parang dito sa kanila sinisira nila yung bata, yung ganun ba? Pag time pasok ng school, ayaw pumasok talaga. Si Ayman dati, parang naano na ako parang nadala lang talaga ako guys dati na yung si Ayman, grabe, kahit anong palo mo kay Ayman, kahit anong galit mo, kaya pagalitan mo man si Ayman, ayaw talagang pumasok ng school. Kasi alam mo yun, takot na takot siya na parang ano daw dito, parang kung murag buang ba sa Bisaya gani siya, murag siya buang og hilak ba nga nahadlok jud siya pag once na makakita siya sa eskwelahan, mataranta jud siya. So mo tong nadala jud ko no nga wala na ko ginapadala ang mga bata dito Hindi ko na pinapasama yung mga bata sa place ng biyanan kong babae tuwing yung asawa ko at saka yung biyanan kong lalaki gusto nila na sunduin yung biyanan kong babae, sila na lang yung pupunta, hindi ko pinapasama yung mga bata. So kahapon, first time din to na simula nung wala na yung asawa ko dito, simula nung abroad yung asawa ko ba. Kahapon, dadalhin niya sana si Arin. Hindi yung biyanan ko yung magsusundo kahapon, yung pinsan niya, yung pamangkin niya lang, nitusan niya. Papasama niya si Arin sa mga pamangkin niya para sunduin yung biyanan kong babae. So, nag-react ako guys, sabi ko na hindi mo isasama si Arin. Wala kang isasama sa mga bata. Hindi mo sasama si Harin, hindi mo sasama si Ayman. So walang sasama, sasabi ko ng ganun sa biyanan kong lalaki. So hindi 'di ba, hindi mo ba alam kung ano nangyari kay Ayman dati? 'Di ba alam mo kung ano nangyari kay Ayman dati? Grabe yung grabe yung iyak ng bata, grabe yung trauma ng bata, parang ganun ba? Pero hindi ko lang din sure guys kasi yun yung sinabi na matatawa sa amin na yung pang kapitong tawas ni Ayman dati na doon talaga gumaling si Ayman. Doon na siya naging okay, na pumasok na siya sa school, na sinabi na yung lola daw, kasi yung lola ba, yung nanay ng biyanan kong babae, may pinakain daw kay Ayman. Kaya naging ganun daw si Ayman. So yun, simula nun, parang naano na rin ako. Ayoko na ipadala yung mga bata sa kanila. So sila yung mga pamangkin na namin ko nagsundo, tapos pag uwi kahapon dinala yung binigay sa amin yung apple at saka yung chocolate. Pero hanggang ngayon guys hindi ko pa binuksan.
Binigay ko siya sa biyanan kong lalaki kagabi. Pagkatapos kumain ng biyanan kong lalaki, sabi naman sa akin ng biyanan kong lalaki na ipakain ko daw sa mga bata. Binigay daw yun para sa mga bata. O hindi. Dahil siya naman yung asawa, dapat siya muna yung kakain ba, kumbaga siya muna yung kakain bago yung mga bata, yung ganun ba, or kahit kanino man siya magbigay, ganun ba. So yun, hanggang ngayon andun pa rin, nakatatago pa rin siya. Parang natakot akong ibakain sa mga bata ba guys, kasi syempre nung dati yung asawa ko andito pa naman, ngayon wala man yung asawa ko dito, paano na lang kung magkakaganon ulit yung mga bata. So sinong makakaano ko dito? Mami, si Arin, kahit si Arin palagi nanghihingi ng chocolate. Hindi, sabi ko hindi. Sabi ko nung pinaluwanan ko naman kay Arin na yung biyanan si Baba muna yung kakain bago kayo. Yung biyanan ko muna yung kakain bago sila ba. So naiyak lang ako guys, kasi alam mo yung nag-away kami ng asawa ko guys ba. Nag-away kami ng asawa ko dahil sa yung nga magsundo sa biyanan kong babae. Tapos pupunta daw dito yung biyanan kong babae. Sabi sa akin ng asawa ko na, di ba nga po dati na pagpunta dito ng biyanan kong babae, dito sa amin kumakain pa rin, di ba? Hindi sila nagluto doon sa kanilang bahay ba? Parang dito lang siya kumain pero doon pa rin sila natutulog. Ganun ba? Pero 2 days lang yung biyanan kong babae dito. O ilang beses din yun nangyari guys, no? Na ganun, 2 times or 3 times. Simula nung nakalipat kami sa bahay namin dito. So, sabi ko sa asawa ko, nag-away kami. Hindi man lang kasi nagpaalam sa akin guys eh. At saka sila-sila, alam mo yun, sila-sila lang dalawa ng biyanan kong lalaki nag-desisyon ba? Na ganun, pauwi dito yung biyanan ko, tapos dito pa rin kakain, ako pa rin yung magluluto. So nagalit ako sa asawa ko guys, no? Parang hindi naman sa galit yung pinagsabihan ko lang yung asawa ko na hindi ka ba nag-iisip, sabi ko sa kanya ng ganun ba, na may mga bata akong 3 dito, tapos tatawagin mo, okay lang naman sa akin na umuwi yung nanay mo dito, okay lang sama sa akin, sabi ko ba, okay lang sa akin na umuwi, mas maganda nga yun para makuha niya na yung papa mo, para sila magsama na doon at mag-stay na sila sa kanilang bahay. Ayun ba, pero sabi niya sa akin is daw, dito muna, hayaan ko na lang muna daw dito sa bahay namin kumain ng mga 2 days. Pero aram ko sa sarili ko guys na hindi lang yun 2 days. Kasi wala pang mga gamit doon, wala pang gas. Yung stove nila hindi ko alam kung okay pa ba yun. So dati talaga gusto ko talagang bilhan yun, no, pero na-realize ko dati na bakit ako yung bibili, 'di ba? So parang sayang lang yung ibibili ko, tapos pag ibibili ko ibabalik rin naman sa akin kasi hindi nila tanggap, kasi nga pag ganun kasi guys, hindi nila tatanggapin, lalo na kunwari ganito ba, bibilhan kita ng ganito, papa na lang yung itawag ko sa akin biyanan na, bibilhan kita ng ganito pa, tapos doon ka na lang mismo magluto sa sarili mong bahay. Hindi nila yan tatanggapin guys, ibabalik nila yan sa iyo. Yun din ang sabi sa akin nung tatay ng isang pinsan ng asawa ko. So which is totoo naman na ganun talaga yung ugali nila dito. Pag galit sila sa iyo, hindi nila tatanggapin kung ano yung binigay mo, hindi nila tatanggapin. Tapos, hinarang ako dati nun din ng tatay ng pinsan ng asawa ko na huwag ka munang bumili. Kausapin ko muna yung tatay ng asawa mo bago ka bumili. Kasi pag ngayon ka bibili tapos saka mo lang siya kakausapin, saka lang natin siya kakausapin, hindi niya yan tatanggapin. So, parang hindi mo naman alam yung ugali ng biyanan mo, sabi niya sa akin. So, totoo rin naman kaya nun hindi ako bumili. Hindi ko tinuloy yung pagbili guys. Tsaka parang hinayaan ko na lang din na yung asawa ko yung bibili. Parang napagod na rin ako guys. So, parang alam mo yung dati ko, ilang beses ko rin naman kasi pinaglaban niya na yung biyanan ko na sana yung biyanan ko doon na lang magluto sa sarili niyang bahay ba. Pero wala. Hanggang ngayon, nakaalis na lang yung asawa ko, wala pa rin. So, umiyak ako guys. Umiyak ako kahapon, nag-away kami ng asawa ko. Blinlock ko yung asawa ko. Kasi alam mo yung bakit, alam niyo yung hindi niya naiintindihan yung side ko. Pero inintindi niya yung side ng mga magulang niya. Sinasabi niya na na tawag dito na hayaan ko lang daw muna dito lang kumain yung biyanan kong babae. Tapos after mga 3 days daw pag makabili na daw sila ng gamit, sila na mismo yung magluluto sa sarili nila.
Pag mangyari yun guys, magagalit na naman yung biyanan kong babae, aalis naman siya. Kasi ayaw kasi nila talaga, di ba nga sabi ko sa inyo dati na hindi nila tanggap yung pagbukod namin. Pag gagawin yung ganun, pag kunwari uwi dito yung biyanan kong babae, dito ko siya papakainin sa bahay namin. Tapos, pag makabili ng gamit, doon na sila pakakainin, doon na sila na magluto mismo sa sarili nila. Magagalit yan. Aalis yan, hindi na naman yan babalik dito. Tapos ganun na rin naman yung yung situation, magbalik-balik na naman sa pagsusundo. Parang ako yung napagod sa kanila guys ba. Para yung sa kalagayan nila, ako yung palaging yung naiipit. Yung ako lang palagi yung nagpakumbaba, ako lang palagi yung nakakaintindi. Alam mo yung pero pag sila wala silang pakialam sa nararamdaman ko ba. Palaging sila na lang yung iniisip ko. Pag yung sinabi nila nasusunod. Tapos pag ako hindi, parang wala lang. Pag kunwari magkasakit ako yung ganito, wala silang pakialam. Wala silang pakialam. So sinabihan ako na asawa ko, nagsagutan pa kami guys na na sabi niya sa akin na pakinggan ko daw siya yung gano'n na ngayon lang daw naman ito. Para lang kasi ang habol kasi nila, number 1 ang habol nila para mabenta lang yung lupa ng asawa ko ba. Benta yung lupa ng asawa ko na yung nakapangalan sa biyanan kong babae. Tapos benta yun, tapos bayaran lahat ng utang ng biyanan ko dito. Pati yung lupa, ng pagsangla ng lupa nila. So yun yung balak nila. So, sabi ko, alam mo yung ilang maraming beses na kasi yan, yung ganun lang pag nakaalis na lang yung asawa ko, yung usapan nila ganun pa rin na yung susundin yung biyanan ko. Tapos hahayaan ko muna, ako muna yung magluluto, magbibigay ng pagkain, mag-usap-usap sila. Okay naman yung biyanan kong babae, tapos aalis, hindi naman babalik. Parang alam mo yung ginagawa lang kaming tanga ng biyanan kong babae ba. So ako nagalit ako sa asawa ko, nag-react ako ngayong nag-react ako, nag-away kami kahapon. Sabi ko hindi ba pwedeng mag-usap-usap kayo na, sabi ko sa asawa ko, hindi ba pwedeng mag-usap-usap kayo na kayo lang na yung, huwag nyo na akong idamay ba, yung ganun ba, yung parang isunduin nyo yung pasundo mo yung mama mo doon, uwi dito yung mama mo, diretso sila sa bahay nila, may bahay naman doon sa kabila. Tapos ang kulang na lang man doon is malinisan nila yung bahay nila, bimili sila ng gamit, ng stove, ng gas, okay na. Kasi may mga plato marami naman doon. Pero yung alam mo yung susunduin siya tapos dito pa kakain, antayin ko pa yung ako talaga yung mag-a-adjust. Antayin ko pa yung araw na makabili sila ng mga gamit, ng stove, ng gas, bago pa sila doon nilipat. So hindi lang yung mga 2 days gas, hindi lang 1 day or 2 days na ako yung dito pa rin sila kakain. At saka pag ginawa ko man yun, pag lumipat na sila, mag-aaway na naman sila ng dalawa kong biyanan, silang babae at lalaki, mag-aaway na naman sila. Tapos aalis na naman yung biyanan kong babae. Tapos hanggang kailan? Sabi ko hanggang kailan ganito, yung ganun sabi ko sa asawa ko. Pwede naman kayo mag-usap, pwede kayo mag-usap doon sa bahay, pwede mo silang pag-usapin na sila lang doon sila sa bahay nila. Bakit kailangan dito sa bahay? Wala naman akong alam dyan, yung sabi ko sa asawa ko. Wala naman akong alam dyan. At saka, pag ibenta man nila yung lupa, sila rin naman na yung ng pera. Pangbabayad rin naman sa utang nila. Sabi, nagalit yung asawa ko. Dami niya sinasabi. Sabi niya daw na, hindi ako naintindihan ng asawa ko. Talagang gusto nila na sila yung pag-uwi ng biyanan ko dito sa bahay namin ba. Dito pa kakainin. Dito muna siya pagtanghali, pero paggabi doon sila matutulog para kagaya ng dati. Na yung huling uwi dito ng biyanan kong babae, dito siya kumakain tanghali, dito siya natutulog. Pag gabi doon siya matutulog sa kabilang bahay. So parang parang hindi ako pabor doon guys, kasi ako yung napapagod na ako yung nalalagay sa ganun ba nila na okay lang sana na ganito, tapos tuloy-tuloy na yung pagbenta ng tuloy-tuloy na nandito yung biyanan kong babae na hindi na siya alis.
Tapos tuloy-tuloy na mabenta yung lupa, pero hindi eh. Kaya umiyak ako kahapon na nakakit ko nasa ako. Umiyak ako kahapon, binlock ko siya. Kasi dami niya sinasabi sa akin. Hindi ko raw sila naintindihan. Hindi ko sila naintindihan. Hindi man nila ako naintindihan nga eh. Hindi nila naintindihan na ako may kailangan akong alagaan na 3 bata. Yung kinaya ko yun. Parang dito pa sa ano namin sa yung isang pamilya pa ng asawa ko na yung hiniriman niya dati ng pera na yung pag-abroad niya, papresis ng visa niya. Nag-away din sila nung kailan yun. Hanggang sa may tumawag ng pulis. Pagkatapos alam niyo kung ano nangyari guys. Ang gulo. Kasi gustong gusto ko yung manugang dito. Hindi rin sila magkasundo ng manugang nila. Ng manugang at saka yung biyanan. Hindi rin magkasundo. Indian yung babae. Close kami. At saka hindi nila gusto yung manugang nila kasi palaban. Nilalabanan, konting ano lang sumasagot. Hindi nila gusto yung ganun. Parang kakalabanin kanila yung ganun dito, sisiraan, gagawin nila lahat, sisiraan kanila sa asawa mo, yung ganun. So, nangyari talaga dati, nangyari talaga, umiyak ako eh. Parang, alam mo yung kahapon, nakita nyo yung live ko kahapon, na saya ko po habang gumagawa ng tinapay. Na okay lang, tumulong ako sa paggawa ng tinapay. Basta importante, masaya lang ba? Pag enjoy lang muna ba? So, alam mo yung gusto kong kalimutan muna yung mga stress. Lumayo ako sa stress. Pero, parang bakit yung stress yung lumalapit sa akin? Ano ba ako na asawa ko na ganun nga na hayaan ko muna na mag-stay dito yung biyanan kong babae. So, sila iniisip nila yung ano, parang inaayos niya lang daw yung pamilya, yung nanay at tatay niya. Sabi sa akin, asawa ko, inaayos ko lang yung nanay at tatay ko para mag-stay sila sa kabilang bahay ba, para manahimik na sila. Pag yung babae, pag ayaw niya talaga. Gagawa lang yan, parang uuwi lang dito, parang naglalaro lang ba. Uwi lang dito, tapos ganun, mag-stay dito ng 2 araw, tapos alis na naman. So, sinabihan ko yung asawa ko, inaayos mo yung mga magulang mo. Pero bakit ikaw parang inaano mo ako, parang hinahayaan mo lang ako na ako yung magiging ano ba, ako yung maging maipit sa lahat. Hindi mo lang ako kayang ipagtanggol, alam mo yung ganun ba. Ayoko nang magkwento guys, no, pero ako tawag dito eh. Napapagod lang talaga ako ba kasi ginagawa ko naman ang lahat para maging napakumbaba na nga ako para lang matahimik yung lahat ba, para maging maayos ang lahat. Alam niyo yung ano na parang ayoko ng gulo, ayoko ng away, parang ayoko makipagsagutan. Pero sila parang pinupush nila ako na ganunin ba. Tapos sinabihan ko yung asawa ko na inaayos mo yung mga magulang mo. Tapos ikaw hinayaan mo na tayo na maging ganito. Binibigyan mo nga ako ng pera, hindi naman nga sapat sa akin. Pero wala naman akong reklamo doon, kinakaya ko naman kahit magkano yung binibigay niya sa akin. Nagbigay nung sahod niya, nagbigay siya sa akin ng 5,000. Sakto ba yung binigay niya sa akin? Sinabihan ko siya, sa sahod mo, binigyan mo ako ng ganito, sakto ba itong binigay mo? So sabi ko naman, nung nabigay siya sa akin, nung wala kaming wifi, naubos. Binayad ko yung 4,000, yung 1,000. Tinabi ko para binili ko ng tubig ng mga bata. So, ako yung todo budget, yung ganun, alam mo yung ganun? Tapos sila patitirahin niya dito ulit yung biyanan kong babae. Tapos yung tapos hindi naman sila tumutulong sa bilihing bahay. Parang ako lang yung pinapagod lang nila ako ba. Sabi ko sa asawa ko, nagbukod ako para gusto kong mapag-isa, gusto ko na tayo lang.
Kami lang ng mga bata. Pero ikaw pilit mong pinapalapit sa amin yung mga magulang mo. Parang hinahayaan mo na ganito lang yung buhay natin ba? Umiyak ako eh. Grabe guys eh, parang alam mo yung hindi mo alam yung gagawin mo na kahit iiyak mo man, andun pa rin yun. Hindi pa rin magbabago ang lahat. So, nakakapagod. Mami. Ito kanina pa ako dito. Sinundo na ako ng 2 kong anak. So, yun nga, hindi pa daw sa after New Year sa dito. Babalik daw yung minan ko dito. Di ko alam kung tunay ba o ano. Nandito na lang guys. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Din pasensya na po kayo kung naging ano po ako ulit. Naging emotional. Kasi wala naman akong mapagkwentuhan. Nagkwento ako sa asawa ko. Kaya nga ayaw ko magkwento na ulit sa asawa ko, no? Kasi wala, sim lang din. Sasabihin lang din sa akin, sim lang din. So, parang ako na lang talaga yung magpakimbaba ba. Okay lang sana kung ginawa-gawa kong lahat. Tapos, anuhin nila ako, trato nila akong manugang ba. Alam mo yung pinagsisilbihan mo sila tapos may maririnig kang thank you. Ang sarap naman na. Kaya parang yung pagod mo, tanggal yung pagod mo kasi pinagsilbihan mo sila tapos nagsasabi na kadaan mo sa kanila, nagsasabi ng pasasalamat. Pero wala. Hindi ka pa nga pahingain. Kakaupo mo lang, utos na naman. Yung matapos na kasi ako doon eh, nakabukod na ako sa tama naman na siguro yun. Tapos pero bakit parang pag ganito babalik na naman yung ano, parang pagod ako eh. Hindi ko alam kung ano, pag makipag-away hindi po rin tayo pwedeng makipagsagutan kasi lalo na tula dito yung asawa ko din at saka makipagsagutan man ako dito yung side ng asawa ko hindi sa akin. Side siya sa ano, sa magulang niya. So, parang wala lang din. Yung tanging karamay ko, iyak. Iyak lang yung karamay ko. Dito na lang guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye po.